Alin nga ba ang mas patok sa mga investors kapag sabay na maila-launch ang kanilang sariling ETF? Si XRP ba o si Solana? Ngayon pong taong 2025 ay mas umiinit pa ang labanan ng mga altcoins, lalo na't malapit na ang inaasam-asam na spot ETF approval para sa ilang mga top crypto. Sa isang panibagong interview na pinangunahan po ni Ginoong Kyle Chas, ibinahagi ng dalawang kilalang eksperto mula sa Bloomberg at saka Bitwise kung sino nga ba sa dalawang crypto na ito ang may mas malaking chance na makakuha ng mas maraming pera or fund inflow mula sa mga investors kung sabay po silang malista bilang spot ETF. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At sino nga ba ang dapat nating tutukan sa dalawang ito? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayon po sa Bloomberg ETF analyst na si Ginoong James Seyfarth at saka Bitwise CIO na si Ginoong Matt Hugan, ay parehong malaki ang tsansa ni XRP at Solana na magkaroon ng sarili po nilang spot ETF sa market. Ang spot ETF ay isa po itong uri ng investment product na direktang tumataya sa presyo ng isang crypto. Kaya't mas tumpak ito kumpara sa mga futures-based ETF. Ngayon, kung sabay ngang malista si Solana bilang spot yan, si Solana at si XRP bilang spot ETF, malaking tanong. Yan, malaking tanong talaga kung sino sa kanila ang mas maraming makukuhang pera mula sa mga investors. Ayan. Bakit po si XRP ang sinasabing uunahin ng mga retail investors? Sa kwento po ni Ginoong Kyle Chas, napansin niya mula nang bumalik siya sa US ay marami sa mga bagong crypto users ay mas interesado daw kay XRP. Kahit daw yung mga tao na halos walang alam sa blockchain ay may tiwala kay XRP. Ito ay dahil sa lakas ng presensya ni XRP sa mga social media platforms tulad po ng TikTok at saka Reddit. Dito ay madalas na pinag-uusapan si XRP kaya't mas kilala siya ng masa. Ayon pa kay Ginoong Seyfarth, ang ganitong visibility o presensya ni XRP online ay nagbibigay po sa kanya ng matinding edge pagdating sa brand awareness. Kaya kung pag-uusapan ay unang bugso ng pera, malamang si XRP ang siyang mangunguna. Bakit naman po may posibilidad na makahabol si Solana sa ETF inflows? Ayan, hindi rin natin dapat maliitin itong si Solana. Ayon po ulit kay Ginoong Seyfarth, mas pinapaboran si Solana ng mga institutional investors o yung mga malalaking kumpanya at profesional na mas malalim ang kanilang research. Sinabi rin niya na habang may mga kumpanya na interesado rin kay XRP, mas marami raw sa kanila ang mas tumututok kay Solana lalo na't nakita ng marami kung gaano kabilis at scalable ang kanyang blockchain technology. Ayon po kay Ginoong Matt Hugan, posibleng manguna itong si Solana sa pagdaan ng panahon, lalo na kung bullish ang market. Kung sakaling sumabay po ang launching ng ETF sa pagtaas ng presyo ni Solana, maaaring siya ang makakuha ng mas maraming investor funds sa long term. Ngayon ay ano naman po ang papel ng community sa unang bugso ng ETF launch? Isa po sa mga mahalagang sinabi ni Ginoong Hugon ay hindi mahalaga kung maraming tao ang ayaw sa isang coin. Mas importante raw ay yung maliit na porsyento ng passionate community na handang tumaya agad.
At dito talaga lumulutang ang lakas ni XRP. Ayon po kay Ginoong Hugon, si XRP ay may tinatawag na army ng supporters na siguradong susuporta agad sa ETF niya mula sa unang araw. Kaya kung titingnan lang ang simula ng ETF listing, si XRP ay posibleng humakot agad ng malaking inflow dahil sa lakas ng kanyang community support. Ngayon ay pareho bang mataas ang tsansa ni XRP at Solana na maaprubahan ang kanilang ETF? Isa pang mahalagang tanong ay kung gaano po kataas ang posibilidad na maaprubahan ang mga ETF applications ni XRP at ni Solana. Ayon po sa Bloomberg Intelligence ay parehong 95%. Ayan, pareho daw pong 95% ang approval rating na ibinibigay nila sa dalawang ito. Ang pinakamataas na score na ibinigay nila sa kahit anong crypto ETF. Pero nilinaw po ni Ginong Seyfarth na hindi sila gumagamit ng fixed na formula sa pagbibigay ng ganitong rating. Sa halip ay pinagdidibatihan po nila ito ni Ginong Eric Balchunas at pinagsasama nila ang experience, analysis at saka trends para makabuo ng reasonable estimate. Ngayon ay ano naman ang mga factors na tinitignan para sa approval ng crypto ETF? Ayon po kay Ginong Seyfarth, isa sa pinaka-importanting factor ay kung ang asset ay merong regulated futures market sa ilalim ng CFTC. Ito kasi ang naging basihan kung bakit madaling naaprubahan ang spot ETF ni Bitcoin at Ethereum noon. Ang good news ay meron ng futures market si XRP. Kaya dagdag ito sa kanyang credibility. Para sa ibang tokens tulad po ni Sui, hindi pa ito sapat dahil sa issues tulad po ng centralized ownership at maliit na market cap. Dagdag pa ni Ginoong Seyfarth, inaasahan niya na gagawa rin ng general rules ang SEC para sa mga spot ETF. Ang mga kumpanya tulad po ng Bitwise ay posibleng makipagnegosasyon sa regulators upang makatulong sa pagbuo ng standards. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, yan ay napakalaking bagay ng posibleng paglabas ng XRP at saka Solana ETF. At bakit? Una, kapag nagkaroon po ng ETF si XRP at Solana, ay mas lalakas po ang demand sa mga ito. Ibig sabihin ay mas maraming investor ang papasok at posibleng tumaas po ang presyo. Pangalawa, ito ay sinyales na mas lumalalim at lumalawak ang pagtanggap ng traditional finance institutions sa crypto assets. Ito po ay magbibigay sa atin ng kumpiyansa na hindi ito basta hype lang, kundi unti-unting nagiging legit na bahagi ng global financial system. At bilang panghuli, para sa akin, parehong may potensyal si XRP at si Solana na magtagumpay sa ETF arena. Pero sa early stages, mukhang si XRP talaga ang may edge dahil sa lakas ng community support at kilala na po siya kahit sa mga baguhang users. Si Solana naman ay posibleng manguna pagdating sa institutional adoption, pero kailangan niya ng tamang timing, lalo na kung magiging bullish ang market. Ang pinakamahalaga ay maging handa po tayo dahil ang ganitong development ay pwede pong magbukas ng bagong oportunidad para sa atin bilang mga crypto investors. Panatilihin po nating updated ang ating sarili at huwag po nating kalimutang mag-research palagi bago pumasok sa kahit anumang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.